Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome again to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pong tunghayan ang salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan ngayon. Ito po ay sa Titus, chapter 1, verse 15 to 16. Ganito po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Malinis ang lahat ng bagay, sa malinis ang isipan. Ngunit sa masama at di nananampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan. Ang sabi nila'y kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinabubulaanan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam at suwail, at di nararapat sa anumang mabubuting gawain. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, at nais ko rin pong basahin sa wikang Ingles, kasi po medyo familiar kayo sa mga verses na ito. Sabi po, "To the pure, all things are pure, but to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and conscience are corrupted. They claim to know God, but by their actions they deny Him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good." Yan po ang salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Sinabi po sa atin ni Pablo na ito ay binibigyan niya ng mga paliwanag si Titus sa mga nangyayari sa Creta. Sinabi niya, sa may mga malinis ang puso, malinis ang lahat, sa malinis ang isipan, ngunit masama sa di nananampalataya, at walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan. Ang kalinisan po ng puso ay nagdadala ng malinis na gawa, malinis na isipan, at malinis na hangarin sa lahat ng kanyang gagawin. Dahil sabi nga ng Panginoon, ang lumalabas sa ating bibig, sa ating mga gawa, ay nagmumula sa ating puso. Kaya nga, kung ang ating puso ay marumi, marumi din ang lumalabas sa atin. At ito ay sinasabi ni Pablo at sinabi rin to ng Panginoong Hesus. Kaya sinasabi nga ng Panginoong Hesus, magkaroon tayo ng pagnanais na ang ating mga puso ay maging malinis. At ito ay ipalinis natin sa Panginoon. Si Haring David din po ay may ganitong panalangin. "Create in me a pure heart, O God." Sabi niya, Panginoon, likhain mo ako ng isang pusong malinis. Para po sa isang mananampalataya na tunay na nagtitiwala sa Panginoon. Ito po ay isang panalangin na hangarin natin. Nalikhaan tayo ng Panginoon ng isang pusong malinis, isang pusong ganap, isang pusong ang tinitibok ay ang Diyos, isang pusong ang minamahal ay ang Panginoon. Ganun po nakikita yung purity of the heart na walang ibang mamahalin ang iyong puso kundi ang Panginoon. At ang Panginoon lamang ang laman ng pusong ito. Ang isang pusong malinis ay pinaghaharian ng Diyos. At sa iyong mga gawa, kilos at isip, lalabas at lalabas ang mga bagay na ito. Kaya nga sinabi niya dito, yung may malinis na puso at isipan, malinis ang kanyang gawain. Ngunit yung mga marumi ang puso at isipan at di nananampalataya, walang bagay na malinis silang magagawa. Dahil ang lalabas at lalabas ay yung kung ano ang laman ng puso. At isa pa pong binigyan dito ng diin ay, sabi nga, bakit ba binanggit ni Pablo ang mga bagay na ito kay Titus? Dahil po ang mga tao doon sa Creta ay nalinlang ng mga tagapagturo na ang pinanghahawakan ay ang mga panlabas na gawain. Sa Judaismo, ginagamit nila ang mga alamat at mga panlabas na kalinisan, ngunit hindi ang kalinisan ng puso ang kanilang ginagawa. At dahil dito, yung mga tao ay naguguluhan. Kaya nga sinabi ni Pablo kay Timoteo,
Dahil dito, mahigpit mo silang pagsabihan upang sila'y mamuhay ng maayos ayon sa kanilang pananampalataya, upang hindi sila malinlang. Ngayon po, ginawa sila ng ganitong bagay dahil ang puso at isipan nila ay marumi. Gumagawa sila ng ganitong bagay. At binanggit pa dito ni Pablo, ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos. Ngunit ito'y pinabubulaanan ng kanilang mga gawa. Maraming tao, kahit sa panahon natin ngayon, ang nagsasabing, kilala ko naman ang Panginoon eh. Naniniwala naman ako sa Kanya eh. O yun, kilala nila ang Diyos. Ngunit, ang kanilang mga gawa ay hindi nagpapakita na sila nga po ay nakakilala sa Diyos. Kasi po yung salita na kilala, ang ibig sabihin po nito, may intimate relationship ka sa Panginoon. At kung ikaw ay nagsasabing kilala mo ang Panginoon o may malapit kang relasyon sa Diyos, siya ang iyong personal na Panginoon sa iyong buhay, dapat ito ay nakikita sa iyong mga gawa at sa iyong mga kilos. Sapagkat ang buhay na pinaghaharian ng Diyos ay isang buhay na may pagsunod, isang buhay na gumagawa ng matuwid, isang buhay na gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Ngunit ano po ang nakikita dito ni Pablo? Maraming nagsasalita na kilala nila ang Diyos. Ngunit ang kanilang mga gawa ay hindi nagpapatuloy sa, sabi nga po, sila'y kasuklam-suklam, suwail. Ano po ibig sabihin ng suwail? Ginagawa po nila yung mag-disobey, gawin ang bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, at talagang sinusuway nila ang utos ng Diyos. Ito po yung sinasabi ni Pablo na ito ba yung mga taong nagsasabing kilala nila ang Diyos? Hindi po iyon ang tunay na larawan ng isang taong nakakilala sa Diyos. Isang taong may relasyon sa Panginoon. Ngayon pong araw na ito, ano ang gustong ituro sa atin ng Panginoon? Ang atin bang puso ay matuturing nating malinis? Nilinis na ba ng Panginoon ang iyong puso? Ikaw ba ay merong puso na malinis na kung ano ang iyong laman ng iyong puso, ito ay lalabas sa iyong mga pananalita at mga gawa? Dalangin ko na maging kapareho ng dalangin ni Haring David ang ating mga panalangin sa umagang ito. At kung nakikita ninyo na merong bahagi ng inyong buhay na hindi pa naisusuko, na ipagtitiwala sa Panginoon, katulad at saliksikin, ang aking bang puso ay malinis? Ang aking bang puso ay nilinis na ng Diyos? Katulad ng panalangin ni Haring David, ito rin ang ating maging panalangin. Create in me a pure heart, O God. Panginoon, likhaan mo po ako ng pusong malinis. Linisin mo ako ng makapangyarihan mong dugo. Patawarin mo ako sa aking mga sala. Linisin mo ako, Panginoon, sa mga bagay na naririto sa aking puso na hindi kalugod-lugod sa iyo. At lumapit tayo sa Panginoon. Pangalawa na hakbang na dapat nating gawin. Ipakita mo sa iyong buhay na ang Diyos ay tunay mo ngang sinasamba at tunay ngang nasa iyong puso. Pakita mo sa iyong buhay na tunay mo nga siyang kilala, sapagkat kung ano ang ating ipinamumuhay, yun ang nagre-reflect kung sino yung naghahari sa ating puso. Sabi nga, sa pamamagitan ng buhay na may pagsunod, buhay na gumagawa ng kabutihan, buhay na may pag-ibig, ito yung buhay na ang Diyos ang pinaghahari niya. Ito yung buhay na pwede nating sabihin na ang Diyos ay tunay nga niyang kilala. Sapagkat ang nakikisama sa Panginoon, ang may pakikiisa sa Diyos, ay lumalakad sa liwanag at hindi sa kadiliman. Ayon kay Juan sa sulat niya sa 1 John chapter 1. At ito po ang ninanais ng Panginoon sa atin. Dalawang aksyon, manalangin ka, nalikhaan ka ng Panginoon ng pusong ganap, pusong malinis. Pangalawa, ipakita mo sa iyong buhay ang isang buhay na tunay na nakakilala ka sa Diyos. Sapagkat kung ano ang puno, siyang bunga. Kung kilala natin ang Panginoon, tayo'y kanyang anak, tayo sumusunod sa Kanya, at tayo may pag-ibig sa Kanya, at nakikita ito sa ating mga gawa. Salamat po sa umagang ito at dalangin ko na ito ang gawin sa atin ng Panginoon at ito rin ang ating ipamuhay. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, salamat sa pagpapaalala sa amin
Tunay nga, Panginoon, ito ang aming dalangin sa umagang ito at sa bawat araw ng aming buhay. Likhaan mo kami ng isang pusong ganap, Panginoon. Pusong ganap na ikaw ang sinasamba, ikaw lamang ang iniibig, at isang pusong ganap na hindi pinaghaharian ng kasalanan, kundi ikaw ang naghahari. Lord, tulungan mo nga rin po kami na kaming nagsasabing Kristiyano, na ikaw ay aming kilala at ikaw ang aming Panginoon. Nawa makita sa aming buhay ang isang buhay na may pagsunod, isang buhay na mabuti, isang buhay na gumagawa ng kabutihan at may pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Lord, salamat po sa paalala mo sa amin. Nawa maisagawa namin ang naisin mo para sa aming buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon and see you tomorrow.